Kibati muna ang iyong mga katabi. Sabihin nyo na nagagalak ako na makita kang muli. Yan. Thanks God. I'm nice to be back. Amen. Purihin po ang Diyos na buhay. Yan. Nakakatuwa po ang Panginoon. I want to express my thanks sa ating Diyos na buhay dahil alam naman po ninyo, yung aking puso ay talagang sobrang pagmamahal. Kaya nga sabi ko nga sa Panginoon, this is my second life that I need to offer more and more and more and more to you. Kasi nung gusto ko lang po ma-share yung kabutihan ng Diyos bago po tayo magsimula. Na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi po natin alam. Ang buhay ng isang tao ay isang iglap lamang kung talagang kukunin ng Diyos. Yung himala po ng nangyayari sa akin ay napakabuti. Makikita ko pong napakabuti ng Panginoon. Doon sa aking Tidwa Echo, ECG, ang lumabas po doon na 28% na lang yung aking puso. Tibok ng aking puso. Kung sa baterya ay lobat na. Pero nakita ng Panginoon, kasi sabi ko sa Panginoon, kung ano ang iyong kalooban ang mangyari sa akin. Yun po, the time naghimala ang Panginoon. Na ang sabi ng doktor, meron na akong bara. But nung ako po ay mag-undergo ng laboratory, praise God po. Wala pong bara. Kaya palakpakan natin ang Diyos na buhay. Napakabuti niya. Hindi lang po sa akin, sa lahat po. Sa lahat po. May ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi lang natin nakikita, but alam ko po, nararamdaman ninyo. Ganon kabuti at katapat ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. So, ang tatalakayin po natin ngayon ay isa sa sinasabi po natin controversial topic sa bawat denominasyon ng isang mga churches. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral patungkol sa banal na espiritu, ay ating gusto natin, na maalaman ang katotohanan, ano ba ang sinasabi ng banal na espiritu? At sino ba ang banal na espiritu sa buhay natin? Gusto niyo ba yun? Amen. Handa na ba tayo? Ang tanong. Kung ang buhay po natin ay gusto nating mabuhay at lumakad sa buhay na mayroon tayo dalang espiritu, paano ba tayo kumilos, gumawa at gumalaw? Ang ating topic po for today is about walk in the Spirit. Pakiulit nga, walk in the Spirit. Lumakad tayo nakasama ang banal na Espiritu. At ano po yung ating teksto sa umagang ito? Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ang Galatians chapter 5, verse 25. Basahin po natin sabay-sabay. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Tayo po yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po
sa biyaya ng buhay na iyong pinagkaloob niyo po sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, narito kami, nakatayo sa iyong harapan, Panginoon. Nagpapalinis, Panginoon Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu kumilos sa aming mga buhay. At ang iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na dinadalangin po namin maging kasama namin sa umagang ito. Patuloy niyo po ako, Panginoon, Lord God. Samahan, Panginoon. Anoint my lips, Lord God. Itago mo ako sa ilukuran. Ikaw ang siyang mahayag, Panginoon. At sa bawat bigkas, Lord God, ng mga salita, Panginoon, sa aking bibig, ito po yung nanggagaling sa iyo, O Diyos. Pakagamitin mo lamang po ako bilang mighty vessels, Panginoon Lord God, na maghahayag ng iyong salita, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ang karunungan ng banal na Espiritu, Panginoon Lord God, ang siyang kumilos, Panginoon, at mabuksan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, yung pandinig po namin, Panginoon Lord God, na ang bawat mapakinggan namin ay magbigay, Panginoon, sa aming kalaguan pang-espiritual. Marami pong salamat sa iyo po ang kapurihan, kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapo na po ang lahat. Amen. I have some props here. Yan. Kuya Marco. Nasaan si Kuya Marco? Marlo pala. Marlo. Yan. Hawakan mo, bibi. Kasi bago ang sapatos niya eh. Yan. Harap ka doon. Nakikita niyo po to? Ano to? Plastic container. Tama po ba? Empty, walang laman. Walang value. Sa tingin natin ay basura. Isipin natin, tayo to. Walang halaga sa atin. Isipin natin na tayo ay empty. Isipin natin na tayo ay walang halaga. Paano magkakaroon ng halaga, ang isang plastic container na to? Kailangan gamitin mo sa isang magandang paggamit. Tama ba? Para magkaroon ng halaga ang isang plastic container na ang tingin mo ay basura sa'yo. Sabihin natin ikaw na ito. Ano po? Para magkaroon ng halaga at kagamit-gamit ang isang bagay, kailangan bigyan mo siya ng isa. Dalawa. Okay na. Nakita nyo to? Para maging kagamit-gamit siya, lalagyan mo siya ng isang bagay. Tama po ba? Para maging kagamit-gamit. Kung tayo ito, at hindi tayo nagpapagamit sa Diyos, walang halaga ang buhay natin. Amen po ba? Itong batong ito, na tayo, ang akala natin puno na sa isang sisidlan. Tingin nyo ba puno na? Ha? Tingin nyo po ba puno na? Hindi pa. Bakit? May mga atoms, mga space pang bakante. Ang akala natin, gano'n ang minsan ang tingin ng tao. Kapag tayo po ay ginagamit minsan, ang tingin natin sa ating sarili, puno na ako. Wala nang mapagsiglan. Tama. Buksan mo yung isang dyan, sambuhangin. Andito. Ito yung bebe. Yan. Lagay mo dito. Sa
Buhos mo dito. So, hindi pa rin siya puno. Ano po? Kasi nalpaglagyan pa natin ng buhangin. Kulang kasi yung buhangin ko umulan Diba? Hindi pa siya puno. Sa tingin nyo, puno na ba? Hindi pa rin. Bakit? May space pa. Buhusan mo ng tubig. Punuin mo. Yan. Puno na ba? Bakit hindi pa? Hindi pa umapaw? Wala na wala na tubig. Diba? Ganito ang buhay natin. Salamat, Kuya Marlon. Ganyan ang buhay natin. Ano po? Kapag hindi ang buhay natin nagpapagawit sa Diyos, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu, walang kwenta ang buhay. Amen po ba? Kaya nga, doon sa bato, buhangin, at tubig, yung tatlong yun, na mga elements, na tayo itong plastic, na sabihin nating empty, walang laman. Pero dahil lumalapit tayo sa Diyos, lumalakad tayo sa Diyos, sumasa atin ang Diyos, nagpapakumbaba tayo, lumalapit tayo sa biyaya ng Panginoon, napupuspos tayo ng banal na Espiritu. Ganyan ang buhay kapag ikaw ay lumalakad sa Diyos. Amen po ba, Kuya Haj? Amen. Amen po ba? Nakuha nyo yung konsepto na kung paano ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Kapag tayo ay lumalakad in the righteousness of God o yung katwiran ng Diyos. Amen po ba? Napaka-exciting na ang topic natin is Holy Spirit. Kasi marami sa mundong ito na hindi naniniwala sa banal na Espiritu. When I was in abroad in 2017, meron akong isang kaibigan na isang Muslim o tatawagin nating lokal. At ito ay si Muhammad Abdurrahman. Tauhan ko siya kasi everyday nagre-report siya sa akin. At minsan, hindi siya nagre-report at ang sabi niya, marami siyang ginagawa. One time, habang hinihintay niya ako doon sa opisina kasi minsan nagpapaperma siya sa akin ng mga kailangan pass kasi nasa po ako sa admin. One time, nagkakwentuhan kami. Sabi niya sa akin, why Christians, you Christians, kulu? Ano ibig sabihin ng kulu? Sa Arabic po nun is marami. Gods. Marami daw tayong Diyos. Sabi niya, sa kanila is only one God. Only Muhammad. Ang sabi ko din sa kanya, kami, Christian, only one also. One God. But there are three distinct persons. Natanong siya, ha? Nagulat siya. Sabi niya na, ano yun? Isang Diyos nyo pero tatlong persona. Sabi ko, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Oo! Nagulat siya. Kasi pag naintindihan nila yung ghost, it's like a genie sa kanila. Same genie. The one you scrub like then you will wish. 3 beses daw. Pag ikaw ay mataba, ikaw ay papayat. Pag ikaw ay pangit, papapugiin ka daw. Yeah, di ba?
Kung ikaw ay mababa, papatag ka rin. Di ba? Sabi doon, sabi ko sabi ko, no. La. Ibig sabihin nun, no. La. It's not like that. You know Isa? Malum Isa? Sabi ko sa kanya, kilala mo sa Diyos? Si Jesus? Yeah, malum. Ibig sabihin, yes, I know. Ang tawag kasi nila doon kay Jesus is Isa o Yeshua. Isa means Jesus. Alam nila na babalik si Jesus, pero sa kanila is Jesus is a prophet. So, nagulat siya doon. Isan Diyos ninyo? Bakit tatlo ang persona? God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Pag naintindihan nila yon, Holy Ghost. Ano yung Holy Ghost? King James Version, the Holy Ghost. In another version, in NIV, is Holy Spirit. Kung titingnan natin, marami ang hindi nakakaunawa patungkol sa banal na Espiritu. Kaya, maraming mga denominasyon ngayon, hanggang ngayon, ay pinagdidibatihan pa rin. Sino ba yan? Banal na Espiritong yan. Marami sa iba na ang banal na Espiritu daw is a form of force. Lakas. A form lang daw ng kapangyarihan. Pag kayo po ay nakapakinig ng ganyan turo, yan po ay taliwas sa sinasaad sa Biblia. Tandaan po natin yan. So, pag-aralan natin. Who is the Holy Spirit in you? Bilang mga mananampalataya, kailangan alam nyo kung sino ang banal na Espiritu sa inyo. Ano po? Huwag yung Espiritu lamang na nasa ilalim ka ng kalasingan. Di ba? Minsan kasi, ang tao, lumalabas ang kanyang katangian, o niyang pagkatao, kapag siya'y nasa ilalim na ng alak. Yan. Andyan yung pag-i-English. Yan. Lumalabas yung, what is your name? Di ba? Lumalabas ng pagka-English, pagka-foreigner. Foreigner. Ano pa? Lumalabas na yung tahimik siya nung una. Pag nalasing na, may galas na. Nagiging malakas na. Nagiging matapang na. Di ba? Huwag kang lalampas sa guhit na yan. Pag lumagpas ka, may paglalagyan ka. Di ba? Hindi po ganon. Ang banal na Espiritu, ang siyang nagbibigay sa atin ng magandang sinasabi nating kaginawahan sa buhay. Kasi katulong natin siya. Tingnan po natin. Sino ang Espiritu Santo? Ang sabi po dito, ang Espiritu Santo ay ang ikatlong persona ng Diyos na may tagline na parehas ng katangian ng Ama at ng Anak. So hindi po siya sasabihin nating iba. Pag sinabi pong mayroon ka parehas, may katangian ng Ama at ng Anak, they are all equal. Yan. Amen? Siya'y tinatawag nating helper. Ano po? Yung sinasabi natin sa Tagalog
na tagatulong. Ano po? Siya ay tinatawag nating comforter, nang aaliw sa atin, tagapag-aliw. Siya din na nagbibigay sa atin ng Spirit of Truth, yung katotohanan. Kaya nga tayo naligtas eh. Di ba? Dahil doon sa katotohanan yon, doon kumilos ang banal na Espiritu. She is also our advocate. And she is also a counselor. Na ang ibig sabihin sa Grego is parakletos. Yung counselor natin, itong Holy Spirit o tagapayo, siya ang ipinadala ng Diyos. Kailan? Kailan pinadala ng Diyos ang banal na Espiritu? Amen. Praise God. Nung umakyat ang Diyos sa langit, bumaba ang banal na Espiritu bilang kahalili ng ating Diyos, na siyang kasakasama natin. Dahil tayo bilang mga mananampalataya ay hindi natin kaya na mag-isa. Amen po ba? Kaya nga tayo bilang mga tao Sino dito may mga asawa? Yan, binata daw si Kuya Henry. Lagot ka kay Ate Gina. Diba? Nag-aasawa tayo dahil gusto nating meron tayong tinatawag na kasama. Ang Diyos natin, ay hindi pumayag na wala tayong kasama. At yun ang banal na Espiritu bilang isa sa mga kahalili niya nang siya'y umakyat sa langit. Diba? Naalala mo yung mga apostol na nagsabi na babalik na ang Panginoon sa langit at nagulantang sila. Paano na kami? Ay, siyempre kasama-kasama ka namin nung matagal na. Tapos, anong pinangako ng Panginoon? Pag umakyat ako sa langit, pumunta ako sa langit, hindi bababa ang banal na Espiritu. So, kailangan akong pumakyat sa langit. Amen po ba? Nakukuha nyo? Tingnan nyo po. Napakasimpleng illustrations. Isang Diyos, pero tatlong persona. Ang tao, may tatlong composed or elements na tinatawag. We are composed by body, soul, and spirit. Ang itlog, may balat, may kaputian, at yung yolk, yung kadiliwan. Di mo ba? Ang saging, may balat, may laman, may buto. Simpleng illustration. Na ang Diyos natin, isa ang Diyos, pero tatlong persona. Yun ang dapat nating paniwalaan. Kapag ang nagtuturo sa inyo ay hindi naniniwala sa tatlong personang yon, mali. Ililigaw po tayo doon sa katuruan yun. At hindi yun nakabase sa anong sinasabi sa aklat ng binabasa natin, ang Biblia. Amen po ba? Yan. So ano ang kanilang pagkakaisa? The unity of Godhead, kung tawagin. They are co-eternal. Pag sinabing the co-eternal means no beginning, no end. Sa simula pa lamang in Genesis, na sila na ang nagkakasama, nagkakausap, likhain natin ang
creations. No, sinasabi po noon, no beginning and no end. Number 2, they are co-equal. Sinabi ko niyan sa inyo, di ba kanina, na none is superior to their divinity. Yung kanilang pagka-Diyos. Walang nagmamataas, walang nagtataasan. They are all equal. Ang banal na Espiritu ba ay Diyos? Yes. Kapantay ba siya nila Jesus at ng Diyos Ama? Yes. Number 3, they are powerful. Parereho sila ng lakas. Parereho silang makapangyarihan. They have the same power, authority, in divine ability. Tingnan niyo po yun. Ganon makapangyarihan ang banal na Espiritu. Meron lamang, gusto akong parating sa inyo. Ang tanong, napipighati ba, nakakagawa pa tayo ng kasalanan sa banal na Espiritu? Sa paanong pamamaraan natin napipighati o nasasaktan ang ating banal na Espiritu? Una, grieving. Nagigrieve. Napipighati. Hindi craving baka mamaya, gutom na ba lahat? Hindi pa naman. Grieving Napipighati. Ang banal na Espiritu, kapag tayo ay kumikilos na parang salungat sa kanyang katangian at kalooban. Tingnan niyo po, kapag tayo nakakaagawa ng kasalanan sa ating Diyos na si Jesus, humihingi tayo ng kapatawaran. Dito, sa banal na Espiritu, napipighati natin. Na ang sabi doon, kapag tayo daw po ay kumikilos na parang salungat sa kanyang katangian at kalooban, napipighati po natin. Anong sample niyan? I give you sample. Sinabihan mo ang anak mo na ito, anak, pambayad mo ng tuition Okay. Binigay mo na sa inyong anak. Yung anak mo ay pumunta sa isang sugalan. Sugalan. At yung imbes na ibayad niya sa tuition, yung pera na akala niya ay lalago, natalo. Sa madaling salita. Anong mapapakiramdam ng isang parents o ng magulang doon sa kanyang anak? Either magalit or ma-disappoint. Di ba? Ganun din ang ating spirito na nasa sa atin. Kapag tayo'y nananatili na nagkakasala, napipighati natin ang banal na Espiritu. Sa anong pamamaraan? In what way? Ang sabi po dito, una, sinful speech. Makasalanang pananalita. Ang sabi po dito, anong halimbawa? Harmful words. Yung mga bagay na nakakasakit na salita. Either sa kapwa mo, either sa boss mo,
or either sa kapatid mo, basta yung mga salitang nakakasakit. Gossip. Chismis. Yan. Sabi nga niyan, dalawa. Sa babae, ang tawag diyan, chismosa. Sa lalaki, chismoso. Marites. Marisol. Yan. Shouting in anger. Yung lagi kang bumubulyaw na wala namang kadahilanan. Nasa mga bagay lamang na sanay nga papag-usapan ng maayos ay lagi kang sumisigaw. Pagsisinungaling, yan ay isa sa mga sinful speech. Bitterness and wrong attitudes. Ang sabi po doon, yung galit. Yung malis. Yung isang bagay na parang bibigyan mo lang ng isang maliit na bagay ay bibigyan mo na siya ng malaking malisya. Unforgiveness. Hindi mapagpatawad na puso. Yung parang termi na lang, puso mo ay bato. Wala kang kapatawaran. Disobedience. Nasa ilalim nito? Rebellion. Paghihimagsik. Yan. Pagtanggi ng pagwasto. Yung pagtutuwid. Ayaw mong magpatuwid. Isa yan, pamamaraan sa ilalim ng disobedience. Kaya nga may paalala sa Ephesians chapter 4 verse 30. Paki-flash nga. Ephesians chapter 4 verse 30. Ang sabi doon, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na nasa Kanya, kayo'y tinatakan na hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. So, ang banal na Espiritu pala ay isa sa nagbigay sa atin ng silyo. Sabihin mo nga, silyo. Seal. Para yon ang maging isang katandaan sa iyo pag ang Diyos ay bumalik. Amen po ba? Yun pala, ang gawain ng banal na Espiritu. Naging silyo siya sa atin, na nagbigay ng silyo sa atin, para kung once ang Diyos ay bumalik, makikita tayo agad. Kasi may silyo na tayo eh. Pero ang kaaway, naggawa rin ng silyo. Anong silyo niya? 666. Anong gusto nyo? Silyo ng banal na Espiritu o silyo ng kaaway na 666? Saan kayo? O, banal na Espiritu. Ibo ba? At pangalawa, ano nagagawaan pa natin sa Espiritu ng Diyos? Quenching. Kanina grieving. Ngayon quenching. Pagpipigil sa Tagalog. Gustong kumilos ng banal na Espiritu sa iyo, pero hindi mo ini-welcome. Ang sabi po dito, ito pa'y paghahadlang o paglaban sa gawain ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Pinaglalabanan mo. Doon natin napipighati. O doon natin parang pinipigilan ang banal na Espiritu na mag-work sa atin. Yun ang gusto ng banal na Espiritu, siya ang mag-work sa atin. Inyo po,
Sa paanong pamamaraan? Una-una, ignoring His lead. Ang sabi po dito, minsan, sinasabihan ka na ng banal na Espiritu, manalangin ka. Pero binabaliwala mo. Ay, pagod ako. Nakalimutan kong manalangin. Ay, niudyukan ka na ng banal na Espiritu ng manalangin. Minsan din sa buhay natin, inuudyukan ka na ng banal na Espiritu, sige na, patawarin mo na sila. Patawarin mo na yung mga kapatid mo na nagkasala sa iyo. Kahit anong kabigat ng ginawa sa iyo, patawarin mo na sila. At ikaw naman, naninibabaw pa rin yung galit sa iyo at hindi makapasok, hindi makapenetrate yung banal na Espiritu sa iyo dahil hinahadlangan mo. Quincy, paghahadlang sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Letter B. Pagbabaliwala mo. Yan. Refusing sa paglago mong spiritual. Parang ang tingin mo sa sarili mo, sige na, tama na lang, dito na, nakakilala ako sa Panginoon, hanggang tumanda na ako, nakaupo na lang ako dito sa simbahan, sisimba, uuwi, sisimba, uuwi, sisimba. Ganun na lang ang buhay. Walang paglagong espiritual. Isa po yun sa paghahadlang na ginagawa mo para makapasok ang banal na Espiritu sa iyo. Hinahadlangan mo. Gusto mo sanang lumago, pero yung iyong physical, parang ayaw, nakikipaglaban sa Espiritu. Kaya nga, napakahirap, ang katawan natin at ang Espiritu, magkalaban. Naglalaban yan. Diba? Blocking the gift of the Spirit. Yung ayaw mo paggamit ang iyong mga talento sa Diyos. Kung ikaw ay marunong mag-awit, paggamit mo sa Panginoon. Kung ikaw ay marunong mag-ibanghelyo, mag-ibanghelyo ka. Sumama ka sa mga evangelism team. Isa yan sa nagbibigay ng mga sinasabi po nating paghahadlang sa pagkilos ng banal na Espiritu sa atin. Kaya nga ang isang paalala sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 19, ang sabi po doon, huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Andiyan pa ba kayo? Alam nyo ba na may isang kasalanan na hindi napapatawad? Amen. Blasphemy in the Holy Spirit. Pagdalapastangan sa banal na Espiritu. Paano ko po nasabi? Andiyan ba yan? In Matthew? Yan. Ang sabi doon, ano ang kasalanan na hindi napapatawad? Tingnan niyo po ha. In Matthew chapter 12, verse 31 to 32, yung blasphemy of the Holy Spirit, paglalapastangan sa banal na Espiritu. Ang sabi dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, patatawarin ang mga tao sa bawat kasalanan at panlalait. Subalit, panlalait sa Espiritu ay hindi, patatawarin. At ang sino mang magsalita ng anuman laban sa anak
ng tao ay patatawarin. Inong anak ng tao, Jesus Christ, patatawarin. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa banal na Espiritu ay hindi patatawarin sa panahong ito at sa darating. Mabigat, no? Napakabigat. Kaya iniingatan. Kaya yung maglaro kayo sa banal na Espiritu, ay nako, malaking pananagutan ng isang Kristiyano or unbeliever man lang. Ano pa ang sabi sa Marcos chapter 3? Sabi doon, andyan ba yan? Marcos chapter 3 verse 28 to 29. Ang sabi doon, tandaan ninyo. Yan, sabi doon, maaaring patawarin ang tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Internal. Tingnan niyo po, grabe. Kaya, hindi natin subukan na tayo ay magkasala sa banal na Espiritu at tayo ay may pagkalalagyan. Paalala po yan. Sa pagpapatuloy po ng ating buhay, sa paglago natin, pagkilos po natin, sa galaw natin sa mundong ito. Paano tayo lumakad sa katwiran ng Diyos? Paano ba tayo dapat mayroong sinasabing connection sa Diyos? Ang sinasabi po doon, ano yung sinasabi sa John chapter 15 verse 5? Kung naandyan, paki-flash. Sabi doon sa John chapter 15 verse 5, ang sabi po doon, I am the vine. Sino yon? Sino nagsasalita dito? Jesus Christ. Ang sabi po doon, I am the vine, and you are the branches. Tayo daw po yung mga sanga. If you remain in me, sabi niya, kung kayo'y nananatili sa akin, at ako naman sa inyo, you will bear much fruit. Ano yung much fruit? Na sinabi doon sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. The 9 fruit of the Spirit, ano yun? Love, joy, peace, long-suffering, faith. Ano pa? Meekness, gentleness, temperance. Tingnan niyo po, yung 9 of Spirit na yon, nag-give sa atin, na sinasabi na doon, for without me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya mahalaga na tayo bilang isa sa mga branches ng vine na yon, pagsumikapan natin na hindi tayo makat out dun sa puno yun. Kasi once na-cut out tayo, susunugin tayo. Mamamatay tayo. Kasi bakit? Wala nang source ng ikabubuhay yung branch na yon. Dahil hindi na siya nakakonekta doon sa puno. Amen po ba? Kaya nga, the fruit of the Spirit does not come from human effort. It's come from the Holy Spirit living in us. Amen po ba? Kaya nga, the fruit of the Spirit does not come from human effort. It's come from the Holy Spirit living in us. Amen po ba? Kaya nga, the fruit of the Spirit does not come from human effort. It's come from the Holy Spirit living in us. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, the fruit of the Spirit does not come from human effort. It's come from the Holy Spirit living in us. Amen po ba?
Ang ganda. Thank you, Holy Spirit. Before I continue, may dumating sa akin na isang kapatid na ang sabi niya, Pastor, may nabasa po ako sa Biblia na sa Old Testament daw po, ang banal na espiritu ay umaalis. Ang sabi niya sa akin at ang tanong, Pastor, sa panahon ba ngayon, umaalis pa rin ba ang banal na espiritu? Sabi ko sa kanya, magandang tanong yan, kapatid. Sige, halika. Pag-usapan. Ang sabi ko sa kanya, in the Old Testament, ang pagkilos, tandaan niyo po ang pagkilos ng banal na espiritu, noon sa lumang tipan, ay mayroon lang mga pili. Pag sinabing pili, chosen. At mga espesyal na tao sa panahon na yon. At doon kumikilos ang banal na espiritu. Mga sino-sino yon? Yun ay mga pari, mga hari, at propeta. Para sa ano? Para sa tungkuling kailangan nilang gampanan. Doon sa sinasabi sa kanila o utos sa kanila ng Espiritu. In the Old Testament, hindi nananatili sa kanila ang banal na Espiritu. Anong example? Bigyan ko po ng example kayo. 1 Samuel chapter 16. Basahin niyo po pagdating niyo sa bahay. 1 Samuel chapter 16. Itong si Haring Saul. Si Haring Saul ay isa sa unang hari ng Israel. Ang kanang kamay niya ay si David. Itong si Haring Saul ay mabuting tao. Hindi po ito si Saul in the New Testament, magkahiwalay po yun. Baka kayo po ay makonfuse. Si Haring Saul ay hari ng Israel. Sa New Testament, si Saul na naging Paul. Nakita nyo? Nag-get nyo po? Saul na naging Paul. Doon sa New Testament, ito yung nagsulat ng mga libro, epistles of yung Corinthians, di ba? At marami pang libro. So ngayon, itong si Paul, na sinasabi nating hari, ay napakabuting hari. Pero, nag-iba ang ihip ng hangin, naging masama siya. Na gusto ipapatay itong si David. Basahin nyo na lang kung ano nangyari. Nawala sa kanya yung presensya ng Espiritu Santo. At kinilaim niya na siya ay Diyos at kinain siya ng uod. Nawala sa kanya yung presensya ng Espiritu. But in the New Testament, tingnan po, nananatili ba sa tao? Hello? Nananatili. Ngayon, ang Espiritu ng Diyos ay palagian na nating kasama. Ano ang pinangahawakan po natin dito? Sa Matthew chapter 28, verse 20, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y kasama nyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen po ba? So, sino yun? Kasi ang Panginoon, bumalik na. Di ba? Sa langit. So, ang sumasama sa atin, ngayon, ang banal na Espiritu.
So kaya, we believers, we need to walk in the Spirit in following to Jesus Christ. Sa anong pamamaraan? Una, andito na po tayo. Unang puntos pa lang tayo. Ang sabi po doon, indwelling of the Holy Spirit. Dapat pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. Kasi doon sa ating key verse, sabi po doon, if you are, sabi doon, anong sabi niya? Sa Galatians chapter 5, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, sa paglakad natin, kailangan tayo bilang isang mga mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Yan. Yan po. So, sabi po dito, the Holy Spirit lives within the believers from the moment they receive Jesus Christ as the Lord and Savior. Nananahan na sa atin. Nung tayo pa ay nakakilala sa ating Panginoon Diyos bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay, ang banal na Espiritu ay nanahan. Yan. Sorry po at nalulubat na yung aking laptop. Alam niyo po ba, 17 years na ito. Akin. Wala na. Hindi ko alam. Yon. So sabi dito, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin, mga believers, from the moment they receive Jesus Christ as a Lord and Savior ng ating buhay. Kaya ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, kaya minsan tayo ay masigasig na magpuri sa Panginoon dahil nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kasi kung ang paribo mo natin, kung ang ating buhay at hindi nananahan ang Espiritu sa atin, mag-worship ka dyan, ang tingin mo lang ganito, walang buhay. Pero kung nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, yung worship na ginagawa mo, mapapadance ka. Mapapa-shout of joy ka sa Diyos. Dahil yun ang karapat-dapat na gampanin ng isang nananampalataya kapag siya ay pinanahanan ng banal na Espiritu. Kaya nga, ang sabi doon sa Juan 14:17, ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan. Tingnan niyo po itong banal na Espiritu ay hindi matanggap-tanggap ng mga sanlibutan. Dahil force daw ito, kapangyarihan lang ito. Yun ay kamalian. Yun ay mali sa turo ng Biblia. Sapagkat hindi siya nakikita ni kakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Yun ang sabi sa Juan 14:17. Tingnan nyo ang ganda. Di ba? Pangalawa, lapit na tayo. Empowered by the Holy Spirit. Pinapalakas tayo ng banal na Espiritu. Kapag tayo nakakaramdam ng hina sa ating spiritual na buhay, ini-encourage tayo ng banal na Espiritu na magpursige. Palakasin ang Espiritu. Yan ang nagtutulong sa atin. Yung banal na Espiritu. Kaya nga, nagbo-boast yung ating spirit kapag tayo po may Espiritu ang ating katawan, di ba? At yung Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, kailangan mag-unite, mag-bind. Para yung Spirit na nag-i-encourage sa atin na mula sa Diyos, ayun ang magdala sa atin ng kalakasan.
Sabi doon, a believer who is given spiritual strength, courage, serve others to fulfill God's purpose. Tingnan niyo po ang sabi doon, ang mananampalataya na binigyan ng spiritual na kalakasan, tapang, at kakayahang mamuhay na maglingkod sa iba at matupad ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Anong layunin natin bilang isang mga mananampalataya at tagusunod ni Kristo? Mamunga. Sa tingin niyo po, i-assist natin ang sarili natin. Paano ko masasabi na ako'y nagbubunga? Simula nang ako'y makakilala sa Panginoon, mabunga na kaya ako? Kung a-assist natin ang ating sarili. Ang sabi sa Gawa chapter 1 verse 8, ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, sabi doon, pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at ako'y magiging mga saksi. Yan, sabi doon, sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Binibigyan tayo ng kalakasan ng banal na Espiritu para gawin ang lahat ng pinag-uutos ng Panginoon. Pag sinabing humayo tayo doon sa Mandulungan, humayo tayo doon sa gubat, humayo tayo sa buong Pilipinas, humayo tayo. Na siya nagbibigay sa atin ng encouragement para tayong lahat, ay mapasailalim ng banal na Espiritu. Na siya nagbibigay sa atin ng lakas. Kasi kung tayo lang, mahina tayo, mahihiyain tayo, takot tayo. Minsan, pag tayo nag-i-evangelism, ay baka masuplak ako dyan. Madadala na ako. Hindi. Kailangan ipurso natin, bigyan natin ng diin, na sabihin natin sa sarili natin, malakas ako. I can do all things through Christ who give me strength. Amen ba? Andiyan pa ba kayo? Yan. Tulog na ba? Guided by the Holy Spirit. Pinapatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Ang sabi doon, the believers is led, directed, and influenced by the Holy Spirit in their decisions, and their actions, and their spiritual life. Ang ganda po Ang Tagalog po dito, sabi doon, mananampalataya ay may pinamumunuan dapat ng banal na Espiritu na pinapatnubayan at iniimpluwensyahan ng banal na Espiritu sa kanilang mga desisyon, kilos, at spiritual na buhay. Mahalaga yun. Hindi lang dapat buhay lang nating sarili. Dapat kasama ang spiritual na buhay. Kaya nga may sinabi doon sa John 16 verse 13, ang sabi doon, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, kasi Spirit is the Spirit that tells truth, or sinasabi natin Spirit of truth. Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, kasi tayo noon, hindi natin alam ang katotohanan. Bulag tayo. Tama po ba? Nung hindi tayo pa nakakakilala sa Diyos, ano man sinabi ng mga napapakinggan nating nagtuturo, yun na ang ating pinaniniwalaan. Pero nung tayo'y magbasa ng salita ng Diyos, ang Biblia, ay namulat tayo sa katotohanan at yun ay gawa ng banal na Espiritu. Namulat yung ating mata
sa kabulagan. Kaya yung katotohanan ay nakita na natin. At yung katotohanan na yon ang nagpalaya sa iyo. Sabihin mo nga, nagpalaya sa iyo. Yan. Amen. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pag dumating ang Panginoon, kapag nasa iyo na ang banal na Espiritu, He-reveal, tama ba? Nagre-reveal siya ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Kasi nasa Kanya yung katotohanan eh. Ano man Kanyang naririnig, ano man ang Kanyang naipapahayag, ito'y ipapaliwanag sa iyo ng banal na Espiritu. Noon, nagbabasa tayo, nung hindi pa tayo kilala, hindi pa natin kilala ang Diyos, basahin man natin ang basahin, hindi tayo nakakaunawa. Tama ba? Ay, ano kayong sinasabi dito? Nakasulatan. Magbuklat tayo ng Biblia noon. Hindi pa natin alam. Saan matatagpuan yung pahayag? Saan matatagpuan yung Santiago? Iba ba? Saan yung Santiago at saan yung James? Diba? Kung titingnan natin. Pero, sa pagkilos ng banal na Espiritu na nasa sa atin, tinutulungan tayo. At pinapakita sa atin yung katotohanan, dahil ang katotohanan nasa banal na Espiritu, na siyang nananahan sa atin at ginagawa natin sa tulong ng banal na Espiritu. At ipinapahayag niya yung ang kanyang naririnig. Amen po ba? At ang panghuli, the Holy Spirit convicts. Sabihin mo, convicts. Pag sinabing convict, ito'y nagbabatid, nagpapaalala sa iyo sa mga bagay, ang sabi doon, a works of the Holy Spirit in the person's heart to make them aware of, sabihin nyo pa, sin. Ano yung sin sa Katagalog? Kasalanan. Ang banal na Espiritu pala ay nagpapaalala lagi sa atin, o kunugkumbik tayo, na tayo ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos at sa Kanya. Yun ang gawain niya. Kaya nga, kapag tayo po, nararanasan nyo ba yan, Christian, tanong ko po, nararanasan nyo ba yan? Pag hindi nyo nararanasan, wala sa inyo ang Espiritu. Kapag nararanasan nyo po na kayo ay kinukunbik ng banal na Espiritu, means to say, He indwells sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. Mahal kayo ng ating Panginoon. Yan. Ang gawain ng banal na Espiritu sa ating buhay ay siya laging nagpapaalala sa atin upang tayo po ay hindi mapahamak. Hindi tayo manatili sa kasalanan. Ang gusto ng banal na Espiritu ay lumakad tayo sa katwiran ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, sa mga utos ng Panginoon. At yun ang kanyang tungkulin sa atin, na nagwo-work sa atin. Because He convict us para maging aware tayo sa kasalanan. Kaya nga sabi doon sa John chapter 16 verse 8, ang sabi doon, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao. Ngayon, nasa atin na yung banal na Espiritu. Napatunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan. Kasi noon, sa law, kapag ikay nagkasala, you have 365 days
Mag-o-offer ka lang ng mga hayop. But when Jesus, in the New Testament, wala na yung offering. Kasi yun na ang naging pamalit. Ano po, doon sa mga offering, is yung ating Diyos na buhay. Kaya nga sabi na dito, pagkakilala nila sa kasalanan at ipinakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Ngayon natin dindihan natin. Pag mayroong banal na espiritu, if He convicts, ano po, na nalalaman natin, ano yung matuwid, ano yung kahatulan. Amen po ba? Yun, isa sa mga bagay na nasa iyo ang banal na Espiritu. Kung matuwid at kahatulan, meron ka ngayong choice. Amen po ba? At conclusions. Sa paglakad natin at pagsama ng banal na Espiritu, may kalakip na pagsunod. Amen po ba? Pagmamahal, pagtitiwala sa banal na Espiritu na nagpapahintulot sa atin, sabi po doon, napunuin tayo, gabayan tayo, at bigyan tayo ng kapangyarihan na mamuhay na may buhay na nagbibigay karangalan sa Diyos. At yun ang gusto ng ating Diyos. At doon, napakahalaga ng tungkulin ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Ang Diyos natin, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay mahalaga sa atin. Hindi po dapat natin iwaglit ang tatlong yun. Ano po? Dito lang ako sa banal na Espiritu. Ay, hindi, dito lang ako sa Ama. Dito lang ako sa Panginoong Hesus. Hindi. Dapat maunawaan natin ang pagka-Diyos ng tatlong yun. Na iisa ang Diyos, pero may tatlong person. Sa paglakad natin, sa mundong ito, kung tayo'y nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, tayo rin naman ay lumakad sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya laging nating alalahanin at laging nating tatandaan, if we walk in the righteousness of God, we need to walk in the Spirit. Sabi mo nga, walk in the Spirit. Tayo po'y tumayo at manalangin. Alam niyo po, kapatid, kung mayroon tayong mga suliranin sa buhay na para bang ang tingin mo sa sarili ay, or ang tingin mo sa sitwasyon ay hindi na kaya, wala nang paglago sa iyong spiritual na buhay, at hindi mo naunawaan yung pagkilos ng banal na Espiritu, sa magang ito, kapatid, hinihiling ko, nawa maintindihan mo yung
sinabi ng Panginoon sa atin sa umagang ito. Na kailangan sa isang mananampalataya ay mayroong sinasabi po nating pananahan ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Mayroong pagpapalakas ng Espiritu sa kanyang buhay. At mayroong nagpapatnubay sa kanyang Espiritu. At mayroong nagkukunbik o nagpapaalala o nagpapabatid sa kanya na may banal na Espiritu. Tayo po ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa pagsama ng iyong banal na Espiritu. Malaking tungkulin po namin, Panginoon, na ikaw ay kilalanin, Panginoon Lord God. At bigyan, Panginoon, ng halaga. Na kami, Panginoon o Diyos, ay nakakilala, Panginoon Lord God. Na may iisang Diyos, pero na may tatlong persona na kumikilos sa aming buhay. Tulad sa ilustrasyon na kanina, Panginoon, na pinakita po ninyo, O Diyos, sa amin. Na kapag kami, Panginoon, ay walang saysay, na pag kinita mo sa amin, Panginoon, ay wala kaming saysay sa aming mga buhay, na parang tingin ay basura. Pero kung kami ay nagpagamit sa iyo, Panginoon, makikita namin, Panginoon, yung kahalagahan ng buhay namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, magpapasakop sa banal mong Espiritu, Panginoon, na nasa sa amin. Nawa tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po namin, O Diyos, mapighati, Panginoon, at mabaliwala ang banal na Espiritu sa aming buhay. Hindi po namin masaktan, Panginoon, ang banal na Espiritu sa aming buhay. Dahil siya po ang aming tagapagtulong, ang aming taga-aliw, Panginoon, ang aming tagapayo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy na kumilos po ang iyong banal na Espiritu sa amin. At patuloy mo kami, Panginoon, pag-alabin pa, Panginoon Lord God. At mag-apoy pa, Panginoon, O Diyos. At lumago ang buhay namin. Hindi lamang sa pisikal, Panginoon, kundi maging sa espiritual. Maraming salamat po, O Diyos. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng karangalan at pagsamba ay sa iyo lamang, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay sumigaw ng Amen. Amen.